So hello no, ngayon ang pag-usapan nito tungkol sa mga Kristiyano no. Kung halimbawa ikaw ay Kristiyano no na nakakaalam ka kung ano or sumusunod ka sa mga kalooban ng Panginoon, it's better for you no na dapat magpagamit po kayo sa Panginoon. Ipangaral niyo po ang salita ng Panginoon doon sa mga tao, sa mga online or kahit saan sa mga plaza. Kung may pagkakataon, sumali po kayo sa mga evangelism and missionaries no sa kasama doon sa mga taga-simbahan no. Kasi mahirap po 'yung ganito. Mahirap po ang ganito no na kayo lang 'yung nakakaalam sa mga kalooban ng Panginoon. Sa kautusan ng Diyos, marami pong mga tao na hindi pa po kasali doon sa kawan ng Panginoon na dapat din pong tawagin upang pabalikin doon sa kawan ng Panginoon. So dito sa Biblia, sinasabi dito ng Panginoon sa sulat ni Ezekiel, no? Ikaw ay isang watcher, no? Isa kang watcher. Responsibility mo is ganito. Kung makikita mo ang kaaway na paparating, kailangan ikaw yung nagpapatunog ng trompeta, babala sa mga tao na ang kaaway ay paparating upang makapaghanda ang mga tao sa kaaway na paparating. Kung nakita mo ang kaaway na paparating, ngunit hindi mo pinatunog yung trompeta at nakapasok sa iyong teritoryo yung kaaway, pinatay ang lahat ng mga tao, mga kasama mo, sa kamatayan ng mga tao, ikaw yung sisingilin. So ganito din yung kahulugan yan, no? So kung ikaw nakakaalam ka sa kasulatan patungkol sa salita ng Panginoon, kailangan ipangaral mo ito. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon, makinig man sila o hindi. Bakit? Kasi nga kung ikaw nakakaalam ka sa kasulatan, sa kalooban ng Panginoon, ngunit nakasipir lang iyong bibig, hindi mo ipinangaral ang salita ng Panginoon upang babala sa mga tao na ganito ang patutunguhan ng bawat tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Ito ang kanilang papatunguhan, kalaglagan, kapahamakan. Kung hindi mo ipinaalam sa kanila at yung mga tao na yan mamatay sa kanilang kasalanan, ikaw ang sisingilin sa mga dugo ng mga tao na yan sa kanilang kamatayan. Ngunit kung binalaan mo sila, ipinangaral mo sa kanila ang salita ng Diyos sa patungkol ganito mga kaibigan, ganito, ganyan, tapos hindi sila nakikinig sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, kung mamatay sila sa kanilang kasalanan, na napagsabihan mo sila, mamatay sila sa kanilang kasalanan, ngunit hindi ka sisingilin sa kanilang kamatayan. So ganito yun. Kung ikaw isang Kristiyano, kailangan huwag mong isipir ang iyong bibig. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Kung may pagkakataon ka, kahit dito sa mga online, kasi dito kasi nakapundok yung mga tao. Sa mga online, especially sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, or sa anumang social media. So kahit doon mo ipangaral ang salita ng Diyos, na at least yung salita niya maabot doon sa mga tao, marinig ng mga tao, na ipangaral mo ang salita ng Panginoon, isang babala para sa mga tao. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoon. Kung may mga taong tatanggap, yun, na ililigtas mo ang kanilang buhay, kaluluwa. No? So, pagsikapan po natin na ganito, huwag po nating isipir ang ating bibig na tayo lamang ang nakakaalam. Kasi kung ganito ang ginagawa natin, nagiging madamot tayo sa isang biyaya na ibinibigay ng Panginoon ng libre sa bawat tao. Kung ikaw nakatanggap ka sa biyaya na libre mula sa Panginoon, ipamahagi mo ito sa iba upang ang iba, ang mga tao rin na nakikinig o yung mga tao ay makibahagi rin sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, kailangan ipangaral po natin ito. At least malaman nila na ganito ang kautusan, ganito ang kalooban ng Diyos, ganito ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang mga pangako niya para doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. At ito ang patutunguhan ng bawat tao na hindi sumusunod sa Kanya o hindi namumuhay sa Kanyang kalooban. Kasi maraming mga tao pa rin ngayon na mga tao na nagsasabi sumusunod sila kay Kristo, ngunit in the heart, no, sa loob ng puso, sa loob ng isip, sa buong lakas at paggawa or galaw or
ano pa man ay malayo ang Diyos. So, reject hypocrisy. Serve the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. No? So, serve the Lord. At yung mga pangako ng Panginoong Kristo para sa mga taong sumusunod sa Kanya ay matatanggap ng bawat tao. No? So, ito ay isang blessings no, na natanggap natin sa Panginoon. So, ipamahagi natin doon sa iba, sa ating mga kababayan, mga kapatid. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, kayong lahat ay magkakapatid. So, magkakapatid tayo. Iisa ang ating Diyos. Ngunit, ang masaklap, iba-iba ang ating patutunguhan. So, sinabi ko na, no, sinabi dito sa kasulatan no, na ang tao pinapili lang ng Panginoon. Kung ano yung pinipili mo, yun ay magiging iyo. Ang buhay at kamatayan. No? So, yun. So, ang sinabi ng ating Panginoon, piliin niyo ang buhay upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit, kung pinili niyo ang kamatayan, diyan kayo mananatili sa kamatayan. Kasi kung ang isang tao patuloy na gumagawa ng mga bagay na kinapupuutan ng Panginoon, yung mga tao na yan ay mananatili sa kamatayan. So, ang pinipili nila ay kamatayan at hindi yung buhay. Kasi kung susundin mo ang buhay or pinili mo yung buhay, doon ka susunod sa mga kalooban at salita ng Panginoon. Lagi nating tatandaan. Sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi lahat sa atin, no, even Christians. No? So, kung tayo po ay Kristiyano na higpit yung pananampalataya natin, kailangan ipangaral natin ang salita upang malaman ng buong mundo na si Kristo ay Diyos. Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, the Alpha and the Omega, the King of Kings and Lord of Lords, the beginning and the end. Yan ang sinasabi dito sa Revelation. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.